Mga ka-friendships, mayong adlaw sa tanan. Mga ka-friendships, welcome back dito sa ating channel. Kamusta na kayong lahat mga ka-friendships? Sana okay, masaya at magandang araw natin ngayon. So mga ka-friendships, nako, pagpasensyahan nyo na magkita-kits ulit tayo sa ating video ngayon. Dahil alam ko na marami sa atin ngayon dito sa ating ka-friendships sa channel na naghihintay sa ganitong content. Nako, bongga mga ka-friendships, no? Ang ganda ng ating video, pag-uusapan natin na tungkol ito mga ka-friendships sa mga MOVs para sa mga Teacher 6 applicants. O, familiar na kayo. At mga ka-friends, alam kong may idea na kayo kung ano ang pag-uusapan natin sa ating video ngayon dahil nakita nyo na kanina pa bago nyo i-click ating video sa ating thumbnail at kahit ngayon sa ating title, mga ka-friendships. O, diba? So, pag-uusapan natin for today's video, mga ka-friendships, ang mga MOVs dapat i-attach or ilagay doon sa mga NCOIs or non-classroom observable indicators sa ating portfolio. Yes, mga ka-friendships, ito ay para sa mga Teacher 6 applicants, mga ka-friendships, no? Kung paano i-assess ng ating mga assessors ang ating portfolio. Pero inom muna tayo ng tubig, mga ka-friendships. Naku, napasigaw tayo sa ating video. May ubo pa ng lola ninyo. Pagpasensyahan nyo na. So, ito na nga mga ka-friendships, ituloy natin. Sa ating NCOIs, para sa Teacher 6 position na mga applicants, meron tayong 5 na NCOIs na dapat nating alam at paghandaan ang mga bawat MOVs na yon. Okay. So, katabi ko ngayon ang ating laptop. Of course, kasi ayan na. Nagsisimula ng ubo natin. Alam niyo mga ka-friendships, dapat alam natin ang mga MOVs na dapat natin ilagay sa bawat NCOI na yan. Kasi mga ka-friendships, sayang naman kung dito pa lang sa qualification standards ay bagsak na tayo. Kasi ang ating mga assessors ay chine-check muna nila yung dalawang major na i-ready bago ka isalang or i-proceed sa next step. Una dyan ay mga qualification standards. Sunod ay ang performance requirements. So dito pa lang sa portfolio, sa paglagay ng mga MOVs, dapat perfect na tayo para makapag-proceed tayo sa next steps, mga ka-friendships. Sa first indicator na 1.2.2, use research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. So, klaro mga ka-friendships, no? Meron tayong dalawang pwedeng MOVs na ilagay. So, una ay copy of completed action research using principles of teaching and learning with documentation and its implementation. So, mga ka-friendships, kung nag-a-apply kayo sa T6, mas maigi at maganda na meron po tayong nagawang action research. Tulad ko mga ka-friendships, for my first year in public and second year, may nagawa akong dalawang action research na first action research ko, it was all about math, and the second action research was all about reading English. And then, this will be my third year, so I have also working ngayon, ginagawa. So, ongoing na action research, it's all about math. So, kasi favorite subject ko ang math, mga ka-friends, kung alam nyo yan. At ngayon, i-attach nyo yung buong action research. And then, yung buo na kasi, nandun na kasi lahat yung mga signed na mga approval, yung mga galing sa principal, yung sa pag-implement pa lang, nagpirmahan na yun ng principal, ng research coordinator,
PSDS natin, 'di ba? So lahat na 'yon i-attach natin. At of course, yung mga iba pang mga documents doon, mga documentations habang ginagawa natin ang action research. And then DLP or detailed lesson plan with strategies showing research-based knowledge and principles of teaching and learning. So, paano gumawa ng DLP na research-based? Mga ka-friendships, ang daming sample tayong mga files niyan dito sa ating channel. Alam nyo, wala na kayong hanapin pang mga files sa ibang channel. Dahil dito sa ating channel ay nag-iisa lang tong ka-friendship channel na walang pinipili, accessible, downloadable, anytime, anywhere, basta meron tayong malakas na internet. So, tingnan nyo lang mga title ng ating videos, mga thumbnails, kung ano man ang hinahanap natin na files, okay? Just check the comment section of the video kung may magustuhan kayong mga file and then download the file kasi nandiyan ang G drive ng file sa comment section nakapin. Alright mga ka-friendships, dito tayo sa pangalawang indicator, 4.4.2, participate in the collegial discussions that use teacher and learner feedback to enrich teaching practice. So, what are those MOVs na pwede nating ilagay dito sa indicator na to? So, one is Approved School Learning Action Cell or SLAC, Focus Group Discussion, FGD, using teacher and learner feedback to enrich teaching practice, minutes of the meeting with documentation, attendance sheets. Those are the 3 na MOVs na kailangan natin i-ready para ma-check ka dito sa indicator na to. So, isa-isahin kasi yan mga ka-friendships Ito, doon na natin ang pag-prepare ng mga MOVs since nag-apply ka naman Kasi kung one of these, hindi natin ma-provide, then matiwa ang ating journey ng pag-apply for T6 position. Alright? So, mga ka-friendships, next is 5.4.2, communicate promptly and clearly the learner's needs, progress, and achievement to key stakeholders, including parents and guardians. And then, the MOVs that we need to prepare for this specific indicator is Parent-Teacher Conference or PTC during CAR Day. So, mga ka-friendships, okay? Dapat after natin, di ba, tayo mga public school teacher, mga high school man, mga elementary, kung after ng ating CAR Day, Recognition Day, Classroom-Based Recognition Day, PTC, homeroom, ganon, meron tayong tinatawag na narrative report. So, yung narrative na yon dapat may attendance ng parents, meron kang some pictures of your parents with you during that day na nag-meeting ka ng parents mo, i-attach mo doon, then dapat permado po ng ating master teacher, ng ating principal. Alright? And then, itago lang natin yan. Kasi, baka, kung kayo may nag-apply na ngayon sa position ng T6, then, you prepare. Alam ko marami kayong mga natago ng mga PTC narrative report, or if you are planning by next year to apply this, for a classification T6 position, then you have to start now preparing the MOVs. Alright? So next is indicator 5.5.2. Ay, wait, mga ka-friendships, pasensya na. Aside from doon sa indicator 5.4.2, sa PTC narrative report, you need also to prepare letter to parents or guardians during the PTC. This is a screenshot.
sa GC natin, sa group chat ng ating parents. You just take a screenshot or formal letter, you to type or type written, then i-print natin, then permahan natin, ganon. And that is already one of the MOVs hinihingi. And then aside from the letter, communication letter, minutes of the meeting with documentation attendance sheets. So, minutes of the meeting. You also create, prepare minutes of the meeting. Hindi lang kasi, mga ka-friendships, ay narrative report ang kailangan. Kalakip kasi noon ng narrative, ng dapat may minutes of meeting, pictures, attendance, and then meron tayong letter to parents that you are informing your parents and guardians na may meeting or PTC tayo that day. Okay? So, dapat alam natin yan. Next is, balikan natin yung kanina yung indicator 5.5.2. Alright, sa indicator na yan, utilize assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. So, ang ating i-prepare ay one test result of quarterly examination. Test results ng bata natin. And then, next is item analysis. Next is at least 5 best and least mastered skills. Best and least ng master skills ng ating subject na tinuturo. Kasi if after exam, we always do kasi na mag-identify ng mga least mastered skills. So this time, not only least, but include the 5 best skills na natutunan ng bata sa ating subject or lesson na naturo. And then, remediation or enrichment conducted with documentation. So, if you are holding, alam niyo mga ka-friendships, no, yung mga teacher na nagtuturo ng aral, program, that's already a remediation. Sa amin, sa project ko, Project Mathinic at Project Numeric. So, we the math teachers are conducting a remediation project or program that helps students improve their skills in math. So, yan yung project ko ngayon. So, that is already a intervention. So, or remediation, mga ka-friendships. And then, accomplishment report before and after the implementation. So, this documentation or MOV na hinihingi, project natin, okay, yung before and after. So, di ba, mayroon tayong proposal, mayroon tayong mga ginagawa bago i-fully implement ang isang project, di ba? May orientation with the parents, merong gathering of data, identification of students who are those will be part of that project, yung mga, tingnan nyo yung mga result ng RMA, ARMA, result ng pre-test, mga ka-friendships, di ba? So, kung sino yung mga nasa mga non-proficient, so, yung mga low proficients in math, mga non-proficient, di ba mga ka-friendships, those are the respondents or participants of the numeric and Mathinic math project, right? And then dito tayo sa last na indicator ng NCOI sa PPST for public school teachers, for teacher 6 position applicants. It develops a personal professional improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. So the MOVs that we need to prepare are, one is Individual Professional Development Plan or PPD.
So, mga ka-friends, naalala niyo ba kung gagawa tayo ng IPCRF or RPMS? Di ba may part doon ng RPCRF natin na gagawa tayo ng development plan para sa ating sarili. Alright? Dapat meron yon. May copy kayo. You don't need to create, you don't need to make that ngayon kasi kung tapos na yung taon na yun, kunin mo na lang yung ngayon, kunin mo lang yung noon kasi para isama mo siya sa dito, isama mo sa MOVs. MOV kasi ang PPD. Reflection notes of professional practice and learning with documentation. Reflection notes, professional practice, and learning with documentation. One example is, kung nag-attend tayo ng nag-attend tayo ng mga seminars, may mga notes tayo, and then, tawag nito, ano pa pwede dito? Professional practice and learning with documentation. Mga programs, di ba? Ano yan? MTAP, pwede ba dito? Kasi sinasabi learning with documentation. Professional practice. So, and learning. Pwede ba dito yung mga programs or mga ginagawa mo or, di ba? Then, mayroon ka picture-picture. Pwede ba to? Ha? Itong reflection notes of professional practice and learning with documentation. Ano bang sa part na to? Ano nga mga ka-friendships, no? Hanap kayo, mag-isip kayo kung anong pwedeng MOV na yan. Kasi even me, nalilito ako. Kasi mga ka-friendships, hindi pa ako nakapag-try mag-prepare for thesis position kasi this year, I will not be qualified to apply because I was just promoted last June lang at bawal yon. Kailangan ko muna ng 1-year cycle of IPCRF. And the last MOV na i-prepare natin sa last indicator na 7.4.0 ay Certificates of Participation in Seminars and Seminars Attended. So, kung may mga certificates kayo, trainings na inatinan, please itago ninyo. Okay? Lalo na registered siya ng NAIAP, registered na ng PRC, so you keep them. Okay? Put them. All these MOVs, put these in our folder para lahat ito mga ka-friendships na ayos pagkalagay. Sa Clearbook, you know what, mga ka-friendships, no? I arrange all my MOVs in Clearbook kasi mas makita mo agad when you open by page, klaro, makita agad kung ano yung laman ng or ano yung ilagay natin na document, di ba? So mga ka-friendships, hanggang dito na lang. At sana mga ka-friendships, no, nag-sync in lahat sa inyo ang mga MOVs na kailangan nating i-ready para sa ating a-applyan na position, T6 position. Alright? Kung sakali man hindi naintindihan natin, so please rewatch ang video na to. I-rewatch natin para maintindihan natin. Ulitin natin panoorin. Di ba mga ka-friendships? So, ang haba ng ating video, naka 18 minutes tayo. So, thank you ulit mga ka-friendships, no, for staying sa ating video hanggang dulo. And sana hindi kayo nag-skip ng ads kanina. Kasi alam nyo ba na Christmas na at kailangan ng lola ninyo ng mga kapirahan, dollars, di ba? So, wag nyo nang skip. Regalo niya sa akin. So, may ads dito sa dulo ng ating video. Huwag nyo lang skip. Hayaan nyo lang siya mag-play bago kayo aalis. Alright? Sa mga bago pa lang napunta sa ating channel at hindi pa napag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. Dahil ang channel natin ay para sa ating mga kapwa, ka-friendship teachers. Ang dami nating mapupulot na lesson, makukuhang mga free files at mga reviewers sa mga teacher applicants
na kung ano mang position. Kasi, you know what mga friends, no? For my next video after this, I will be making a reviewer annotation writing. Kung ano yung pwede mong ilagay doon sa annotation na kung ano yung annotation pwede mong ilagay doon sa indicator, depending doon kung ano position na applyan niya. Gusto niyo yan? So, abangan ninyo kaya mag-subscribe ka na. At please share ang ating video para sa ibang mga friends na hindi pa nakapunta, naka-visit at hindi alam ang channel natin. Magiging blessing tayo sa kanila by sharing this video. Alright? So, paki-comment naman sa comment section kung natuwa kayo sa ating content ngayon at nakatulong sa inyo. So, huwag kalimutan na mga ka-Frenchies, gigugma kong kamutanan at see you sa ating next video!